Ang Diyos ay napakabuti. Amen po ba? Kaya ba nating sukatin ang kabutihan ng Diyos? Kaya ba? Ang pagmamahal ng Diyos, kaya ba natin itong sukatin? Sa atin pong binasang mabuting balita, ay may binanggit dito ang Diyos na narebuke niya yung ibang mga tao doon. Sabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Kasi tayo ay kung minsan, ang dami nating tinitingnan sa paligid natin. Di ba? Kunyari ay makapalang ulap, ay sasabihin mo kagad, nako, uulan. Kasi alam mo yung tanda ng panahon eh. Pagka naman walang hangin, sabi ko nga para bang stagnant, sabi mo, nako, magiging mainit naman. Sabi ng Diyos, bakit yun nakikita nyo? Bakit yun nakikita nyo na ito mangyayari? Bakit hindi mo ba makita ang tanda ng panahon sa panahon ngayon? Ang dami pong tanda ngayon ng panahon sa atin. Amen po ba? At sinasabi sa atin ng Diyos na ang Diyos napakabuti. Kasi po ang Diyos, bago dumating sa atin ang sakuna, bago dumating sa atin ang mabigat na problema ng ating buhay, ang Diyos ay nagbibigay na ng tanda sa atin. Meron pong mga signs na binibigay ang Diyos sa atin bago pa dumating ang sakuna, trahedya sa ating buhay na kung minsan hindi natin pinapansin. Dahil hindi natin pinapansin, nagugulat na lang tayo bigla ang dating ng problema sa ating buhay. Magnilay po tayo. Baka kaya napakalaki ng problema sa buhay natin, ang dami ng maliliit na bagay na ibinibigay ang Panginoon pero pinagwa-baliwala natin ito. Amen po ba? Baka mamaya sinasabi na ni Lord, eto anak, o ganito na. Alam niyo, para maintindihan nating mabuti, siguro kukunin ko po yun ang nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Amen po ba? Natatakot tayo sa big one. At parati yun ang ating pinag-uusapan. Bakit kaya nagkaroon ng lindol sa Davao? Bakit kaya sumunod sa Cebu? Bakit kaya sumunod sa Zamboanga? Bakit kaya meron na rin sa Bulacan? Meron kayang sinasabi sa atin ng Diyos? O ipagbabaliwala natin ang nangyayari na ito? Kasi minsan tinitingnan lang natin yung nangyayari sa ating paligid, yung physical, yung mga pangyayari, yung mga material na bagay, nakakalimutan natin yung ating espiritu, yung ating pagkatao, na hindi tayo nagkaroon ng kahandaan na igayak ang ating mga sarili. Amen po ba? Kaya magugulat na lang tayo, isang araw, dumating ang Panginoon, wala na tayong oras para magbalik loob sa ating Panginoon. Hindi kaya meron ding sinasabi ang ating Panginoon? Hindi kaya meron ding pinapaalala sa atin ng Diyos? Hindi kaya ito ay mumunting paalala ng Diyos na iginagayak tayo? Kasi ang Diyos hindi tayo iniiwan. Maniwala po kayo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang ating problema, God is always with us. At bago dumating ang mabigat na problema sa atin at alalahanin, nauna na ang Diyos sa atin. Kaya dapat maging aware po tayo sa nangyayari sa ating paligid. Kasi ang gusto ng Diyos, ang bawat isa sa atin, tunay na magbalik loob sa Diyos. Kung pinag-aralan natin at pinakinggan natin yung istorya dito, tungkol dun sa nag-aaway, no, hindi po ba? At hindi sila magkasundo, ay sabi ng Panginoon, magbati na kayo. Siguro bago kayo huminga ng huminga muna kayo at batiin nyo na ang bawat isa. Kasi baka dumating yung pagkakataon na isakdal kang mabuti ng kaaway mo at ikaw ay hatulan na ng huwes, wala ka ng pagkakataon pag dumating na ang judgment day. Siguradong makukulong ka na, pagbabayaran mo na lahat ng utang mo. Ang ibig pong sabihin nito, lahat ng kasalanan mo. Paalala sa atin ito ng Diyos na darating yung judgment day. Kaya kailangan tayo po ngayon pa lang magbalik loob na sa Diyos, makipagkasundo sa Diyos. Yun lang po ang gusto ng Diyos magbago tayo sa ating mga sarili. Minsan kasi sabihin natin, ay okay lang yan, pananakot lang yan. No, may sinasabi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan po tayong minsan maupo, manahimik, magnilay, tingnan natin ano ba yung signs na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating ipagwalang bahala ang lahat ng tanda na binibigay sa atin ng ating Panginoon.
Naalala ko kasi ang isang mag-asawa na sila ay mayroong anak na nung huli nakita nila yung isa na adik, yung isa naman nagpakamatay. Alam niyo kung bakit? Ang dami ng instances na merong promptings ang Espiritu Santo sa kanilang mag-asawa. Yung anak mo, parating nakakulong sa silid, parang ganun. Pinapaalalahanan. Yung anak mo, parang malungkot. Pero pinagbaliwala nila ito. Hanggang dumating ang panahon, sumabog na ang problema. Ulitin ko po, ang Diyos parating nandito. He is always present. Kung anuman ang nangyayari sa ating buhay, maliit, malaki, o anumang pangyayari sa lahat ng karanasan natin sa buhay, ang Diyos po hindi nang iiwan. Parating nandiyan ang Diyos at nagbibigay siya sa atin ng paalala, reminder. Ano ito? Tingnan natin yung ating mga sarili. Bago maging huli ang lahat. Ulitin ko po, bago maging huli ang lahat. Sabi nga nung isang homilya ni Father, pagka daw tayo ay nawala na sa mundo, kinuha na ni Lord, namatay na, hanggang doon na lang. Hindi na pwedeng magbago ang patay. Pero hanggat tayo ay buhay, may pagkakataon pa tayong magbago ng ating buhay. Amen po ba? Kaya hanggat nandito tayo sa daigdig na ito, tingnan natin yung ating paligid. Bakit kaya ngayon? May lindol, may ganito. Bakit kaya may corruption? Ito ay paalala rin sa mga gumagawa ng hindi mabuti. Yung mga natitiis ang kapwa-tao na malunod, mabaha, at kung ano-ano pa. Ang Diyos po ay napakabuti talaga. Nung isang gabi, nanonood ako ng TV, sabi ni Cardinal David, ang ating Cardinal, natutuwa ako. Kasi yung mga tao na alam nating may kasalanan, hindi po natin huhusgahan kung sino sila. Ang sabi niya, marami na sa kanila ang lumapit sa akin at ang hihingi ng payo kung paano sila magbabago ng kanilang buhay. So tayo po, tingnan natin yung ating mga sarili. Hindi man tayo ganon. Wala man tayong bilyon-bilyon. Pero sa ating mga sarili, marami pa po tayong dapat baguhin. Marami pa po tayong dapat linisin sa ating puso at isipan. Amen po ba? Kaya tayo po, sa gabi na ito, simple lang po sinasabi ni Lord medyo tingnan natin yung ating sarili. Nasaan na ba tayo sa ating buhay na ito? Ang Diyos, ulitin ko po, napakabuti ng Diyos. Take note. Pagising mo sa umaga, pagtulog mo, lahat ng kilos mo, nandiyan ang Diyos. Kaya lang hindi natin maramdaman ng Diyos. Ang inuuna natin yung ating gusto, yung ating sarili. But in every action, lahat ng ating sasabihin, lahat ng gagawin, kay Lord lang. Natutuwa ako kay Lucas. Nagpapasalamat sa Diyos. Sana pasalamat tayo sa Diyos. Ano man yung problema, ano man yung bigat ng ating dinadala, we always give thanks to the Lord. Because it is through these problems, maliliit na problema, lumalalim tayo sa Diyos. At nauunawaan natin ang dapat na maging ugnayan natin sa Diyos. Pag may problema tayo, wag tayong bibitaw sa Diyos. Pag may problema tayo, wag tayong magagalit kay Lord. Baka ito ay daan. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kasi baka meron tayong mabigat na problema na kakaharapin, inuuna na tayo ng Diyos na iayos ang ating buhay. Sa pagtatapos po, meron akong maikling kwento, kaya tinitingnan ko yung oras, kasi medyo yung ating oras. Meron pong isang pamoso na conductor. Hindi po konduktor hindi konduktor ng bus, conductor. Kumukumpas sa isang orkestra. A famous conductor. At siya po ay in-interview ng isang pamoso rin na, sabi nga natin, nag-i-interview reporter. At sabi niya, ano po ba ang pinakamabigat na nangyayari sa inyo bilang isang kumukumpas sa isang kilalang orkestra? Alam niyo, ang sinabi lang niya, simple lang. Sa akin, napakahirap, napakabigat na ako ay humanap ng tutugtog ng viola. Alam niyo ba yung viola? Hindi violin. Kasi sa orchestra, meron pong violin, yun ang first string, at saka yung viola, second string.
Nagiging maganda lang po yung tunog ng violin kasi sa support ng viola. At dahil sa sabi niya, walang ibig tumugtog, wala akong makuha. Kahit gusto kong maging maganda ang orkestra, ang humpas ng orkestra, yung tutugtog ng viola, ayaw. Bakit? Ayaw niyang maging second in rank kasi alam niya yung tumutugtog ng violin, pag sumuporta siya, mas lalong gaganda. Mga kapatid, sabi ni Lord sa atin, tingnan natin yung ating mga sarili. Kung meron tayong kapatid na nangangailangan ng suporta, ng tulong, ibigay natin yung ating puso. To support them, to give them the best, kasi yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. It is only a matter of cleansing ourselves and turning away from sin. Magbalik loob sa Panginoon, makinig sa salita ng Diyos, at isabuhay natin ang salita ng Diyos. Minsan, umiiral yung human spirit natural lang po yan. Amen po ba? Hala natin sabi ko nga, ang diferensya lang po ng human spirit at ng Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, parang cellophane lang. Nakikita mo yan, kaya akala mo, yun ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi sa akin ng isang nagpapa-counseling, hindi po ba dalawa ang Holy Spirit? Dalawa raw ang Holy Spirit, isang evil, at saka, paano naging evil yung dalawang Holy Spirit? Hindi kako, isa lang Holy Spirit, yung sinasabi mo na yun, nakaka-distract sa'yo, human spirit mo yun. Kaya babaguhin natin ang ating human spirit. Amen po ba? Kaya yun po ang sinasabi sa atin ng Diyos, ano man ang buhay natin, bukas ng maga, meron tayong naging problema, mag-isip tayo. Baka pinapayagan ito ng Diyos para ihanda tayo sa isang gampanin o isang problema na kakaharapin natin at maging maayos tayo, maganda yung ating pagharap, hindi tayo mabibigla at hindi tayo mapaparusahan at baka tayo ay mabilanggo tulad ng ating binasang ebanghelyo, habang buhay, magbabayad ka doon sa iyong kasalanan pag hindi ka nagbalik loob sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos.